Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay Thursday, September 4, 2025. Sa isang daang metro. Nandito po ako sa may bandang poblasyon. Dito na ako sa nagpagas ako kanina doon sa may malapit sa may ang tawag nun, Maisilo Circle. Meron kasi doon, merong sea oil. Dito sa sea oil kasi ako nagpapagas. Kagabi kasi dito na ako sa Makati natulog kasi naubusan ako ng seat D. So sabi ko ayaw kong umuwi ng QC na walang seat D kasi malayo yun, sayang kasi. So 5:21 meron tayong unang pasahero, 169. Papunta naman siyang Pasay. Atin natin sa Pasay, tapos after that siguro mag-umpisa na naman yung peak hour. So kailangan nating abangan lagi natin yung peak hour para makuha natin yung 520. Okay? So ganun pa rin yung damit ko. Mamaya na lang ako sa bahay kasi nakapaghilamos na ako paglagay ng deodorant. So okay, di tayo mangangamoy niyan. Yahoo! Grab life. Ayun, unang pasahero natin, Lover T, Pasay papuntang Makati Medical Center, 112. Unang pasahero natin yan sa incentives. Manatili sa Nakadrop lang natin dito sa may Makati Med. 20 metro. Lumiko sa kaliwa sa ilaw. Meron tayong sunod na pangalawang pasahero. Malapit lang din. Unang pasahero natin dito lang sa may Washington, papuntang malapit sa may Greenbelt 3. Let's go. Drop lang natin dito sa PLDT Makati. Next passenger BDO De La Rosa to Robinson Cybergate Barangka. Lumiko sa Punta tayo kaliwa ng papunta Mandaluyong. sa Rosa Access Road 1. Tayo ng Mandaluyong. Magkano? 130. Okay, let's go. Overpass sa Guadalupe, Kalayaan. 7, papasok ng Makati. Traffic now. Sa 200 Nakadrop lang natin dito sa may Cybergate sa Mandaluyong to So ang inobserbahan ko, matraffic na. Wala dito yung papuntang Axis, yung papuntang Axis tayo, papuntang Makati, at saka nasa gitna na ng traffic ito. sa 60 metro. Lumiko sa kanan papunta sa Saan ba tayo Pioneer susunduin natin? Axis papuntang Podium. Matraffic na rin doon, pero ganun talaga Lumiko sa Hilaga sa Forum Robinson Service Road. Next passenger, Jinjiang Inn. Sa maya na to. Dito lang din malapit, pabalik Lumiko sa sa kaliwa, Bank of tapos Commerce lumiko sa Tower. kanan. 106. Umuko sa Kanluran, pagkatapos ng 20 metro. Lumiko sa kaliwa. Drop lang natin dito sa Podium. Next passenger natin, Sa 80 metro, ikaw ay makakarating sa iyong sunduin destinasyon. natin dyan sa may McDonald's, Green Hills lang din, papuntang PGA Cars, dealer ng mga Nakarating ka na sa iyong destinasyon. sports car. Next passenger, Barangay Ugong, papuntang Podium.
stop sa may Corinthians Garden. Ganda dito sa ano, Corinthians Garden. Para din siyang Forbes Park. Ito yung mga mamahalin na mga okay. Kaharap lang natin ulit dito sa The Lumiko sa Podium. kaliwa, tapos lumiko Next, sa kanan. Cityland Peak to San Miguel Corporation. Sa kanan papunta Let's sa go. ATV Avenue. Ano ba? Lumiko sa Timog Silangan. Pagkatapos ng 20 metro, lumiko sa kanan papunta sa ATV Avenue. Oops. Makaharang tayo dito, boy. Dala natin siya. Sorry, man. Yan, makakatang na. I-pick up yan natin sa Cityland Pines Peak. Tapos baba natin dito sa may San Miguel. Mukhang hindi maganda dito sa ano. Hindi maganda dito sa Ortigas pag rush hour sa umaga. Kahit na sa hapon, napunta lang talaga ako dito kanina kasi tinapon ako dito ni paring G. Ewan ko nakailan na ako, baka 5 pa lang ata. No, papunta pa ako sa Cityland. Matraffic papuntang Cityland, tapos balik ako dito sa may San Miguel. 150 lang kanina pa Lumiko sa Timog Kanluran sa San Miguel Avenue. Harap lang natin dito sa may San Miguel Head Office. Tingnan natin kung nakailan na tayo. Peak hour. Ano ba? Nakawalo din pala. Okay. Nakawalo tayo ng peak hour at meron tayong earnings na 1,542. Not bad. Kahit matraffic. Dito tayo sa matraffic na lugar. Ikot na tayo. Sige, diretso na tayo. Ayan grabe ang traffic Nandito tayo sa may Shaw Boulevard, sa may tulay. Ayan ang traffic. 10:06, tapos na yung incentive time. At ang ating earnings ay 1,611 bookings. At ang ating peak hour bonus ay 9 rides. So 3 na lang mamaya. Mahina dito sa sa Ortigas. Iwasan muna natin dito sa susunod. Pero marami naman yung pero maliit yung malala ikot ako. Malalapit lang kasi, tsaka matraffic. 1,600. Kahapon ganitong oras 2,000. Okay lang. No problems. Kain muna tayo. Enough ko muna yung apps para maka-almusal tayo. Kaka-drop off ko lang dito sa may Tivoli. Nagpaka-car wash ako doon sa may malapit doon sa La Paz. Ganun ka hindi ganun. Kaya bumalik ang ilan na pang-apat na ako. Pang-apat ko na yung car wash kanina. Wala, hindi ako yung salamin nandun pa yung nandun pa yung, kasi galing tayo sa mga dumadaan tayo ng kalsada na pag umuulan, tapos matalsik doon sa ating mga windshield. Nandun pa yung mga yung mga putik-putik sabi ko, pambira.
mahal pa yung ano nila, premium yun, 200. Tapos hindi ganun kapulido. Wala. Hindi. Hindi ako satisfied dun sa ano, wala. Mas maganda nung malapit sa amin, kaso lang bibihira. Hindi naman ako lagi naman akong ano, pagka nandito tayo sa Makati Banda area, may napanood akong ano doon sa Facebook. Sabi niya nag TNVS driver din siya. Ewan ko lang, Grab din ata siya. Sabi niya kalukuhan talaga yung ano, yung 5,000 a day. Para sa akin, oo, kasi sa isang araw, sa ngayon kasi sa ngayon kasi aabutin ka talaga ng ano, yung 5,000. Minsan paswertihan lang din kung hindi masyadong matraffic, pero kung hindi masyadong matraffic, siguro mga makukuha mo yan mga 14 hours. Pero pagka matraffic, aabot ka ng 16 hours. Tsaka syempre, pagod na rin tayo dyan. Pero para sa aking experience, hindi ko makukuha araw-araw yun. Hindi naman ako expert. Pero alalay lang din sa katawan natin. Kaya naman yun, kaso lang siguro mga sunod-sunod 2 araw, sunod na pangatlong araw medyo alalay ng konti, tapos sunod na araw, ganun ba? Nagpa-fluctuate. Tsaka depende sa kondisyon, malalaman mo kaagad dun eh. Paglabas mo, pero sigurado yan, pagka lalabas ka ng after 5, medyo alanganin na yan. Pero kung malalabas ka ng mga 3, alas 3, alas 4, makikita mo na kaagad yung trend. Pag umabot ka ng mga 2,000 ng mga alas 10 ng umaga, kuha mo na yan. Pati yung incentives. Pero depende rin talaga sa traffic. Kahit maraming pasahero, pagka matindi ang traffic, wala ka talagang magagawa doon. Mapapagod ka lang talaga. Pero meron din talagang ibang mga magagaling talaga. Alam na nila talaga yung alam talaga nila yung maliban sa technique, alam nila yung saan yung lugar na nandun talaga yung pasahero. Pero doon sa may bandang QC, parang gumanda na rin doon gumanda na rin, saka malalaki yung kalsada doon. Minsan hindi masyadong matraffic. Okay, kahapon umabot ako ng 5,000 eh. So ngayon, magkano pa lang tayo? Nagpahinga kasi ako kasi masyadong mainit kanina. Pinahinga ko na lang, alas 4 ngayon. Meron tayong 2,189. So mag-uuna ako para sa peak hour naka-siyam na ako. Tatlo na lang. So kukunin ko muna yung 3, tapos go anywhere. Wala nang takot kung kahit saan tayo pupunta. Okay, siguro try natin kunin ulit yung 5,000 ngayon. Tapos ingatan yung kasi naubusan ako ng kahapon eh, set D. Kaya dito na ako sa Makati, yung palin yung damit ko, pero hindi naman nangangamoy. Naman ako, naghilamos, hugas. Sige, start na tayo ng second half ng ating incentives. Let's get it on! Nakuha tayo. Oop. Sa 20 metro, lumiko sa kanan papunta sa Quito Street. 199 kilometer, medyo malayo yan, pero okay lang kasi pagka drop dito, 2 na lang. No problems. Nandito pa rin tayo sa poblasyon. Uy, magpasata ako.
Lagpas isang oras, oh. 1 hour 10 minutes. Galing lang dito sa ano. Galing lang dito sa may metro. Lumiko sa kaliwa, tapos ikaw ay makakarating sa iyong doon sa may Makati Passenger is sharing Makati your location. GP Rizal sa may poblasyon papunta dito sa Ermita. UN umabot ng 190 lang, lagpas isang oras. Yan ang sinasabi ko na kahit maraming pasahero pagka ganyang klaseng biyahe ay hindi tayo tatarget. Isang oras, dapat isang oras ano yun eh, 400 to hanggang 500 ganun. Kaliwa, tapos sa 30 metro. Ayan, lumiko bumalik sa tayo kanan. dito sa Makati. Nakabawi din tayo. Kanina 170, ito naman 390. So mas okay yun. At saka ano lang, 50 minutes lang. Sa bawi-bawi lang din. Lumiko sa hilagang kanan. Ito yung pang ano natin, pang 12 na natin to. The Gentry Valero papuntang, saan siya papunta? Ay The View East, saan ba to? BGC. Okay, sasabak na naman tayo sa traffic papuntang BGC. Sa Timog Kanluran sa 257. Street. Pagkatapos ng 40 metro. Okay, lumiko sa okay kaliwa, lang. papunta sa Valero Last Street. for its tips. Pumasok sa pinakakaliwa lane, tapos sa 40 metro. Lumiko sa Kakadrop lang natin dito sa may Beaufort BGC. Alas ang oras din. Maliit lang yung ano, maliit lang yung pamasahe kasi magkano ba yun? Basta maliit lang. Ano eh, discounted pag nito discounted 20%. Anong tawag nun? PW. Okay, meron tayong panibago. Maliit lang, malapit lang. Back to back tayo dito sa BGC, malapitan lang. Medyo ma-traffic pero mas okay yung traffic dito kumpara doon sa ano, Makati. Back to back tayo. Dito tayo sa market. Nagbaba tayo tapos pick up papuntang Pasig. Saan siya papunta? Rafael Place, San Rafael, Capitolio, Pasig. Let's go. Saan ka na? Sinong pangalan nito? Tungo sa Eva, timog patungo sa babae Pilipinas siya. Parking. Grabe, sobrang traffic. Yung ano, doon sa galing ako ng ano, ng market papunta dito sa may Kapitolyo. Kung hindi Luton yung tinuro eh, kung hindi ako pumunta ng EDSA papunta dito, kasi nadala na ako niyan dati, umabot ng 2 oras. Grabe. Alas 9, 3:07 pa lang tayo. Pero nakuha naman natin yung grab car, yung peak hour natin. Naka 16 nga tayo eh. Kaya duda nga ako kanina kukunin ko o hindi eh. Magkano lang naman yung pamasahe, no? Sabi ko, tatanggapin ko kaya to o hindi? Wag na, pagka galing kayo ng market tapos yung may booking papuntang Kapitolyo, Pasig, ay wag na kayong mag-attempt na kumuha. Sira ang sira ang biyahe. Galing talaga si Grab unti-unti kang dalhin doon sa matraffic na lugar eh. Okay lang, nakuha ko na naman yung pero kailangan
kailangan pa rin nating ano, masyadong mababa itong ano, magkano to, 3.7, napakababa. Hindi tayo pwede yung ganyan. Pagdagan natin ng konti. Alam mo itong traffic, ang solusyon nito ay ano infrastructure eh. Kasi hindi na kaya sa ano, hindi na kaya yung ano, yung sa ganitong condition ng ano, kalsada, hindi na kaya eh. Napanood ko nga yung ano, interview nung isang yung DMCI, founder ng DMCI. Tinanong siya kung ano daw solusyon ng anong solusyon ng traffic sa Metro Manila. Sabi niya ay gumawa daw ng at least 100 na interchange bridge. Sabi ko, totoo yan. Kasi na-observe ko yun sa na-observe ko yun dun sa UAE. Dati kasi nung dumating ako ng UAE 2007, karamihan doon ay mga rotonda, mga roundabout yung pinakamadami doon. So ang sobrang traffic. So ang ginawa nila, yung mga rotonda, kinonvert nila ng intersection. Tapos yung mga intersection na mga mata traffic, ginawa nila ng mga interchange bridge, yung ganun. So nawala yung traffic. Maraming interchange bridge na ginagawa. Iba pa sila pagka gumawa sila ng mga infrastructure na ganyan. Inaayos nila eh. Hindi sila nagko-cause ng traffic sa kalsada eh. Hindi kagaya dito yung mga ginagawa ng Maynilad, walang minsan ilang taon na yan nakahambala dyan sa gitna ng kalsada, wala silang pakialam eh. Nag-sit din ako sa SM Mega Mall papuntang Valenzuela. Magkano to? 422. Sila, baka last trip ko na, last trip na natin to. Tapos pahinga na, hindi natin nakuha yung 5,000, sobrang traffic. Pagka walang traffic okay, pagka may traffic hindi natin kaya yan. Ayun, final trip na. Dito tayo sa Valenzuela, malapit na sa monumento. At enough ko na yung ko, uwi na. Enough. Ang oras natin ay alas 11:13. Final earnings natin ay 4,200, 24 bookings. So yun na lang po. At pagod na tayo, sobrang traffic kanina. Grabe naman yung biro mo 170, lagpas isang oras ang biyahe. Paano tayo aabot ng 5,000 pag ganong natin, sobrang traffic. So yun na lang po. At maraming salamat sa suporta. Yun na lang po. Hanggang sa muli. Bye-bye! Nandito pala ako sa backyard